5 players na dapat nang tanggalin sa Alas Pilipinas Women's Lineup. Mga dahilan alamin. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Walang ibang hangad ang mga kababayang Pilipino kundi magtagumpay ang ating mga pambato sa mga international competitions sa ibang bansa. Katulad na nga lamang ng ating women's volleyball team na matunog ang kampanya tuwing may laban sa ibang bansa. Kanya-kanyang lapagan ang mga fans ng gusto nilang lineup na posibleng magdala ng consistent at magandang laban. Sa katatapos nga lamang na ginanap na Leg 1 ng CB Cup sa Vietnam, ay nagbitaw ng mga pangalan ang mga volleyball fans patungkol sa mga players na nasa lineup pero walang ambag at kailangan raw i-give up ang kanilang slot sa iba at mas deserving. Una na nga riyan ay si Don Katindig na masasabing OG national team member dahil noon pa man ay kabilang na siya sa nagre-representa ng bansa. Ngunit ngayon ay nakikita na ang kanyang pagiging inconsistent. Kahit pa man noong nakaraang mga laban nila sa ibang bansa ay kita na ang kanyang low performance. Kaya naman tanong ng marami ay para na lang ba ito sa seniority? Panahon na raw para ibigay siguro ang spot sa mga batang libero tulad ni Harjo at Pipito. Gayon din si Jen Yerva na ang main role ay receiving libero. Ngunit hindi na rin ito giving at effective kaya naman better nang ibigay na talaga ang kanyang slot sa iba. Sa katunayan ay kayang-kaya naman ni Justin Nazareno ang digging at receiving libero. Sunod naman ay si Del Palomata na kung ang pag-uusapan ay height, ay talagang panlaban talaga internationally. Ngunit pagdating sa skills ay iwan na iwan ito. Ayon nga sa mga fans ay sobrang lamyang pumalo, mabagal sa blockings at hindi effective na decoy kaya naman nahihirapang dumepensa ang mga nasa likod sapagkat kahit block touches ay madalas ay wala ring itong ganap. Kaya naman mas mabuti pang ibigay na rin ito ang spot sa iba. Katulad na rin ni Fifi Sharma at Thea Gagate na halos wala ring ganap. Petchay raw kung pumalo at wala sa timing ang mga block kaya naman sayang daw ang mga spot. Maaari na sana itong ibigay sa mga deserving tulad ni Nolasco at Nogales ng Zeus Coffee. Samantala, marami naman ang sigaw na dapat ay palitan na rin si Gia de Guzman bilang main setter. Ngunit marami rin ang nagsasabing hindi madaling palitan ang isang Gia Morado de Guzman. Dahil sa kanyang mental toughness, leadership at skills, especially sa pagpangit ang receive, kaya pa rin ni Gia na gawan ito ng paraan. Bagaman kung minsan ay meron siyang bad game, pero hindi pa rin matatawaran ng kanyang spot sa national team, na siya ding naging susi upang mas maging maganda ang takbo at nasimulang pundasyon ng ating Alas Pilipinas Women's Lineup. Kayo ka-Volleyball Nation, sino sa tingin niyo sa ating mga naka-lineup ang dapat nang ibigay ang spot sa mga bata at mas deserving? At sino-sino ang mga players na dapat manatili at ipagpatuloy ang kanilang karera at laban para sa bayan? Magaganap nga ang Leg 2 sa Thailand kung saan muling sasabak ang ating Alas Pilipinas at ipinanalangin ng bawat isa na makabawi sila. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.